Sabi nga nila, 'di ba, kung ano yung ginagawa ng isang tao, yun ang salamin ng tunay niyang iniisip. At nitong nakaraang Valentine's Day, para may isang statement si Vice President Sara Duterte na nagbigay sa atin ng silip sa kung anong tumatakbo sa isip niya. So, himayin natin kung paano ang isang simpleng mensahe ay biglang naging isang napakalaking issue. So dito lahat nagsimula. Magkadayon unta mong duha. Maikli lang pero sobrang bigat ng dating. Isa tong mensahe sa Bisaya na diretsyong patama kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa isang palace undersecretary. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang translation, sana kayo ang magkatuluyan. Malinaw, di ba? Walang paligoy-ligoy. Isa itong direktang paratang ng isang extramarital affair sa pagitan ng presidente at ng kanyang tagapagsalita. At take note, pareho silang may asawa at pamilya. Okay, so unang bahagi, ang tinatawag na atake sa araw ng puso. Dito nag-umpisa yung bangayan ng mga salita na sobrang bilis kumalat at nagbigay buhay sa isang viral na palayaw. Siyempre, hindi nagpatalo ang Malacanang. Agad-agad, sumagot sila. Tinawag ni Undersecretary Claire Castro yung payag na mean-spirited o malisyoso at puno daw ng insinuation and immorality. Kumbaga, diretsyong sagot sa isang diretsyong paratang. Pero ito yung linyang talagang kumapit sa lahat. Don't be a Chucky. Alam niyo yun, yung sikat na horror movie doll na kilala sa galit at karahasan? Yang linyang yan ang naging simbolo ng buong issue. Pero alam nyo, importante ring tandaan na hindi ito nangyari out of nowhere. May build-up na, kumbaga. Noong Disyembre pa lang, lumabas na yung Chucky label na yan. At 3 araw lang bago siya nag-post ng Valentine's message, yun yung pagsampa ng ikatlong impeachment complaint laban sa kanya. Second part na tayo, ang pagiging viral ng Chucky meme. Mula sa isang simpleng sagutan, paano ito sumabog online? Tingnan natin. Grabe, no? Ayon sa datos, sumirit ng 300% ang pagbanggit sa salitang Chucky sa social media pagkatapos ng sagot ni Yusek Castro. Patunay ito na yung sagot niya at hindi yung original na akusasyon ang mas pumatok sa publiko. At kitang-kita to sa isang snap poll. 62% ang nagsabing sakto, bagay na bagay yung Chucky remark. Samantalang yung naniwala sa paratang ng affair, 18% lang. Ang layo, di ba? Dito pa lang, malinaw na kung kaninong narrative ang mas kinagat ng mga tao. Ito yung tinatawag ng mga political analyst na squid tactics. Alam nyo yun? Parang pusit na magbubuga ng tinta para guluhin yung tubig at makatakas. Sa politika, ginagawa to para ilihis ang atensyon ng tao mula sa mga totoong issue. At dahil dyan, nagkaroon siya ng bagong palayaw. Vice pusit. Okay, dito na nag-iiba yung laro. Section 3, mula meme tungo sa ebidensya. Dito na nagiging seryoso. Paano nga ba ang isang viral na biro ay pwedeng maging formal na ebidensya sa korte o sa impeachment? Well, yung statement niya nung Valentine's Day, hindi na lang yang chismis. Ginagamit na yan ngayon bilang patunay ng conduct and becoming of a public officer. Isa yang paglabag sa ilalim ng Republic Act 6713, yung Code of Conduct para sa lahat ng government officials. At ang legal na argumento sa totoo lang, simple lang. Step 1, nagkaroon siya ng public outburst. Step 2, dahil doon, naging katatawanan siya ng buong bansa. At step 3, yon na mismo ang ebidensya na dinala niya sa kahiyaan ng opisina na dapat niyang pinoprotektahan. At ang mas matindi pa rito, yung mga kasama sa nagsampa ng impeachment complaint, mga kapwa niyang abogado mula sa IBP. Ilang araw lang yan bago yung buong Chucky incident. So hindi na to usapang politika lang, professional ethics na rin ang pinag-uusapan. Okay, fourth part, isang pattern ng asal. Kasi ayon sa mga source, hindi raw ito isang isolated incident lang, kundi bahagi ng isang mas malaki at nakakabahalang pattern. May term pala yung mga psychologists para dyan, disinhibition. Ibig sabihin, yung paggawala ng normal mong social at professional filters. Parang nawalan ka ng preno. Sa modernong slang, yan yung pagiging kalat o walwal. At ito pa, yung ibang mga halimbawa na binabanggit ng source. Yung hayagang pag-iisip tungkol sa pagpugot sa Pangulo. Yung pag-amin na kumuha raw siya ng assassin at yung pagtanggi niyang sagutin yung mga tanong tungkol sa paggasta ng gobyerno. Lahat daw yan nagpapakita ng isang pattern.
At ito pa, yung sarili niyang description sa sarili niya. Sabi ng source, para raw itong isang defensive reaction sa mga kritisismo na lalo pang nagpapatibay sa imahe ng pagiging agresibo niya. So last part na, dito na natin pagtatagpi-tagpiin ang lahat. Paano yung simpleng paggawa o kilos ay naging mismong ebidensya laban sa gumawa nito? Tingnan nyo tong table na to. Based sa analysis ng source, yung goal niya, di ba, to distract from legal issues. Ang nangyari, lalong nadagdagan yung legal issues niya. Yung goal to control the narrative, naging national punchline siya. At yung goal to solidify her base, well, mukhang nalayo pa niya yung mga butante sa gitna. Sa lahat ng anggulo, malinaw na backfire yung nangyari. Kaya ang pinaka-bottom line dito ay ito. Ang Chucky meme, hindi na yan basta biruan sa internet. Isa na itong formal na ebidensya na dinala niya sa kahiyaan ang tanggapan ng Vice Presidente, isang malinaw na ground para sa impeachment. At dito talaga tumatama yung sinasabi ng source material. Ang Vice Presidente mismo ang nagtayo ng kaso laban sa sarili niya sa bawat pabaya at walang ingat na pahayag na kanyang binitawan. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na ito. Kapag ang mismong salita at gawa ng isang leader ang nagiging pinakamabigat na ebidensya ng prosekusyon, sino pa ba talaga ang dapat sisihin sa pagbuo ng kaso?